guys! Welcome again to my channel. So ayan guys, it's time to display kasi kararating lang ni Mrs. ko galing palengke. Ayan, so magdi-display tayo. Ayan, di pa tayo tapos mag-dispose, kaya tutulungan natin mag-display guys. Siya nang namalengke, tayo nang tutulungan nang mag-display. Ayan. Hello guys, welcome to my channel, Noel Mix Vlog. Please like, share, and subscribe. Thank you. Display time guys. Yan, punong-puno yung ating tindahan uli ngayon. Every 3 days guys, yan, namamalengke kami. Namimalengke si Mrs. Ayan, sa loob ng isang linggo, balit parang 3 times siyang mamalengke. So it's time to display guys. Ayan, pagbubuksan na natin yung ating mga kahon-kahon kasi guys sa mall. So mag-grocery ka, wala na, hindi na uso yung mga plastic na ganito. So puro kahon na lang yan guys. Ayan, kahon-kahon ngayon, walang plastic. Sa palengke lang meron plastic, pero sa loob ng mall, grocery, puro kahon yan guys. Kaya tambak na yung kahon natin, pwede natin ibenta after isang buwan. Marami na to, kakapagbenta na tayo. 5 piso ang 1 kilo to guys, karton. So mapakinabangan din natin to. Kaya lang wala tayong plastic na pwedeng gamitin pag may bumibili ng bigas kasi bawal na. So bumibili lang kami ng mga plastic guys tulad nito, ilagay ng bigas saka yung mga pinamili nila. So, let's go guys, mag-display na tayo. Ayan, start na tayo guys. Syempre guys, ang unahin nating display ay ang mga yung mga biscuit, mga chichirya. Yan, may nasa panghuli yung mga gatas, mga dilata. Ayan, unahin natin ito, mga gatas sachet, mga Milo, ayan, mga kape. Ayan, yung mga dilata panghuli talaga yun. Hello guys, hello, how are you? How are you guys? Display time tayo. Siyempre guys, sa mga ganitong pagkakataon, halimbawa namalengke si Mrs., tutulungan natin mag-display guys kasi mayroon naman yung siya nang namalengke, siya pa mag-display. So kawawa naman siya, sasakit ang ulo niya sa pagod. Siyempre magpipresyo pa siya, i-display pa niya, abutin siya ng 3-4 hours dyan guys kapag solo lang niya. Kasi minsan na may trabaho ako, siya lang namalengke, siya nag-grocery, siya nag-display, inabot siya ng 4 na oras guys. Dumating siya ng alauna, natapos siya ng pag-display, mag-aalas 5 na lang hapon. So nakakapagod diba, kawawa naman siya. Kaya para sa akin guys, tulungan na lang para masaya. Ayan. At saka isa pa guys, nakakatuwa naman kasi masarap sa pakiramdam na kapag nakapamalengke ka uli, makikita mo uli yung tindahan mo, marami na namang magiging laman. Siyempre nakasingil ka sa mga may utang. Pandagdag sa pamalengke. At saka sa loob ng 3 days guys, ang naipon natin na pinagbentahan sa loob ng 3 days plus yung nasingil mo sa mga utang, ayan, pagkasamahin natin, almost maabot din ng 12,000 hanggang 14,000 lahat yun for 3 days. So napakalaking bagay yun guys, pandagdag pang grocery. Kaya sa loob ng 3 days guys na nakaipon tayo, malaki-laki o marami-raming paninda ang ating mabibili sa 12 hanggang 14,000 na pamalengke. Kaya salamat din sa ating mga customers dyan na patuloy na tumatangkilik dyan sa ating mga paninda. Ayan. Siyempre sa mga umuutang din sa atin, salamat din. Siyempre ang importante lang guys, nakakabayad kayo sa loob ng 1 linggo o sa loob ng 2 linggo. Huwag nating pabuti ng 1 buwan guys, kasi naman natutulog na yung puhunan natin kapag pinabot ng 1 buwan. So hanggang 2 weeks lang ang pinakamataas guys, makabayad na kayo para mapaikot natin ang puhunan sa ating munting SM. Ayan. At saka isa pa guys, ang pinaka-importante sa lahat, kapag may tindahan ka, kailangan marunong kang magsubi ng buena mano mo. Ayan. Yung unang benta mo sa mga guys, mga nagkakalaga ng 50, 50, 60s hanggang 100 guys, ibubuena mano mo yan, itago mo yan guys hanggang sa maipon mo sa loob ng 1 buwan o 2 buwan o 3 buwan, saka mo
bubuksan, napakalaking halaga na yun guys. Pandagdag puhunan uli sa iyong tindahan, sa iyong negosyo. Kailangan marunong kang magtabi ng buena mano. Yan guys ang technique para umasenso ang tindahan mo. At saka isa pa guys, halimbawa kailangan nakabukod yung mga panggamit nyo sa loob ng bahay. Pwede rin kayong kukuha sa tindahan nyo ng mga kailangan nyo sa kusina o pang merienda nyo, pero dapat kung may mga trabaho yung mga anak nyo o kayo na may-ari ng tindahan, kailangan binabayaran nyo din yung kinukuha nyo para sa business nyo. Kasi ganyan guys kapag may business binibili din ng mga anak ang mga paninda ng kanilang magulang para hindi naman malugi o lumubog ang tindahan. Kasi kung puro kuha sila ng kape, asukal, gatas araw-araw, malulugi ang tindahan guys dahil na din sa pangangailangan ng buong pamilya. Kailangan nakabukod ang gamit sa loob ng bahay. Ayan, siyempre may mga trabaho sila, nakabukod ang gamit sa loob ng bahay, hindi kukunin sa loob ng tindahan. Ay yari, malulugi ang tindahan kapag dyan lahat kinuha yan. Kaya kailangan guys, wais. Ayan, ang isang misis. So ayan guys, ang tip namin sa inyo sa mga may negosyo ng tindahan, kailangan huwag niyong kukunin sa loob ng tindahan ang lahat ng pangangailangan sa loob ng tahanan nyo. Sa kusina, sa pangmerienda nyo, huwag iasa lahat sa loob ng tindahan kasi dyan nalulugi ang isang tindahan. So tandaan nyo guys, tip namin sa inyo, nakabukod ang pangangailangan sa loob ng bahay, sa loob ng tahanan, huwag lagi sa loob ng tindahan. Ayan guys. Tulad ng ginagawa namin guys, ganyan talaga ang diskarte namin. Kaya ang tindahan namin ay hindi palugi, hindi palubog. Ayan, salip guys, nakikita nyo naman ang unti-unting pag-asenso ng aming munting negosyo. So sa loob guys ng 4 na taong mahigit na aming pagtitinda guys, simulan tayo namin ng negosyo namin ito na maliit na tindahan. So ayan guys, nasubukan talaga namin na ganyan talaga ang dapat na diskarte, no? Huwag iasa lahat ng pangangailangan sa loob ng tahanan sa tindahan mo para hindi maubusan ng laman. Kasi unang-una guys, pamilya din ang unang-unang umuubos ng paninda sa kanilang negosyo, yung nasa pamilya din. So pangalawa yung mga umuutang. Ayan, kapag yan ang hindi natin naiwasan guys sa ating negosyo, lubog talaga ang isang negosyo kapag kinukuha natin ang lahat ng ating pangangailangan sa isang tindahan. Ayan, so lagi naming tip guys sa ating mga customers dyan, sa ating mga viewers, kapag may negosyo kayo, huwag nyo iaasahan lahat sa inyong negosyo dahil malulugi yan kapag dyan yung lahat kinukuha. Kailangan guys, nakabukod ang pangangailangan sa loob ng bahay. Tatapos na tayo, konti na lang para yan, kasi na-display natin yung iba guys. Ayan, yung mga chichirya natin hindi makita kasi nakaharap yun. Konti na lang guys para makapagpahinga naman tayo ba. Isang oras na tayo, hindi pa tayo tapos guys display. Panghuli na lang itong mga dilata kasi nauna yung mga tinapay, mga biskwit, nauna yung mga sabon. Yan, nauna yung display. Yan, so panghuli na lang ito guys, yung mga dilata kasi preparasyon pa yan guys ni Madam Sinaida. Yan, nagpreparasyon siya guys. Ito na lang. Yan, 2 kahon na lang. Yan, 2 kahon na lang ang natitirang i-display natin guys. Yan, iniisa-isa pa guys, na-audit pa niya kung tama ba. Baka mamaya nalugi na tayo sa presyo natin. Kailangan kada pamalengke check mo yung presyo guys kung dati pa rin daw o tumaas. Kasi dyan nalulugi ang isang tindahan guys, hindi niya alam tumaas na pala yung mga presyo ng mga bagong bilihin, pero yung presyo niya sa tindahan niya hindi pa rin nagbabago, so palugi siya. Kailangan lagi tayong updated guys sa presyo. Yan, para hindi tayo malugi guys. Bakit nando yung sardinas, so dati naman yung presyo. So ayan guys, importante talaga updated ka sa mga presyo sa mall, sa loob ng mall.
para itong mga naka-display dito guys, halimbawa may pagbabago ng presyo, ay pwedeng palitan ng presyo kasi kapag tumataas na ang presyo ng mga bilihin guys, i-adjust natin yung presyo ng mga paninda natin dito na mga naka-display dati. Saka isa pa guys, siyempre pa magdi-display tayo, ilalagay natin sa bandang likuran yung mga bagong bili. So nasa unahan guys yung mga dati para mas maunang maubos yung mga dati kaysa sa mga bago, para wala tayong ma-expired na paninda. So ayan guys, kasi meron kapag nabutan ka ng expired guys, diyan ka malulugi din, lalo yung mga sardinas, mga corned beef. Ayan, sabagay 3 years bago ma-expired yan Ibig sabihin ko guys, para maiwasan lang natin yung mga expiration, check din natin yung mga date nya. Ayan, hindi lang yung mga presyo ang chine-check natin, pati yung mga expiration date nila guys, i-check din natin lagi. Ang mga dilata guys kasi inabot ng 2 years ang expiration niya, napakatagal, kaya hindi ganong nakakakaba, pero mas mabuti na nag-iingat guys. Yan, i-check din natin lagi. Yan, yung mga nasa ulihan, kapag malapit na maubos, ilapit natin sa unahan. Then yung mga bagong pinamili natin, yun ang ilalagay natin sa likuran, sa ulihan, so para maubos yung mga dati. Ayan guys, tip din para hindi tayo mabutan ng expiration sa ating mga paninda. So ayan guys, at ganun din sa ating mga sachet ng mga paninda. Ayan, so ayan guys, natapos na rin tayo mag-display ng ating mga pinamili, ating mga pinang-grocery sa palengke. So ayan, naka-display na lahat guys. So maganda naman tingnan ang ating loob ng tindahan guys, marami na naman laman, punong-puno na naman. So after 3 days yan guys, kakaunti na naman yan, mamamalengke naman tayo. So ganoon lang talaga ang buhay guys, araw-araw kailangan handa tayo. Yan, sa lahat ng ginagawa natin araw-araw. Yan, tulad nga ng dati guys, lagi namin sinasabi ng misis ko, pwede naman tayo magpautang, kaya lang lingguan ng bayad o hanggang kinsenas lang. Kasi kung abutin ng isang buwan guys ang utang, talaga namang natutulog ang ating puhunan. So sa mga customers natin dyan na nakikiusap lang kami guys, hanggat maaari lingguan lang talaga ang ating pagkakautang para mapaikot natin ng maayos at mapalaguan natin ang ating tindahan. So kayo naman guys na mga nangungutang, may mauutang na uli kayo. Hehehe. Ayan, give and take lang tayo guys, para wag naman kayong magdadamdam, wag kayong masasaktan. Dahil ang tindahan, may tindahan talaga guys, ayaw nila yung puhunan ay natutulog. Ayan, kaya nagnegosyo para hindi malugi. Kasi dyan nalulugi ang tindahan guys kapag lubog sa mga utang yung mga customers nila. So utang dito, utang doon, kailangan may limitasyon guys, para naman yung tindahan natin ay dire-diretso at para umasenso. So kapag may tindahang umaasenso, may mauutang kayo. Hehehe. So ayan guys, hanggang dito na lamang ang aking vlog na to, at sana nag-enjoy kayo manood sa aking videos. So don't forget to like and share, subscribe to my channel guys, so hindi pa nakadikit dyan. Ayan, shoutout nga pala sa lahat ng mga kasama natin dyan sa ating team, LS Premier Ayudahan, kay Taylor's Awesome Channel, at sa team ko What's to What's kay Ma'am WCA Basya. Ayan. Yan, medyo nakakapagod pero okay lang kasi business diba? Para pumila tayo, konting tiyaga para may nilaga. So ayan guys, it's time to rest naman, pahinga naman tayo habang wala pang bumibili. Kaya relax muna tayo, pagod din mag-display guys, abot tayo ng 2 hours pag-display. At least ayan guys, kita nyo naman. Kita nyo na ang kakaayos ng ating mga paninda. So sana guys, nag-enjoy kayo sa panood sa aking vlog na to guys. Thank you so much sa suporta ng bawat isa sa atin. See you in my next video guys. Bye bye, God bless all.